Huy! 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 Puros manlubot. Buisit na intro to. So hello mga buddy, I'm back for another video. And it's Hizam, your former OFW from Saudi Arabia for almost 10 years and now I'm staying here in the Philippines. So nung mga nakaraang video ko ay hinahanapan niyo ako ng mga kayamanan o ari-arian ko na naipundar ko dito sa Pilipinas sa pagtatrabaho ko doon sa abroad. Na umabot pa sa point na yung iba sa inyo kung makademand, akala mo naman galing ng flood control itong mga sinahod ko doon sa Saudi Arabia. Ewan ko ba kung bakit sobrang mga pakialamero kayo. Hanapin ba naman yung mga sinahod ko dun sa Saudi Arabia, saan ko nilagay? Hindi ba pwedeng pinangbabae ko yung iba, tapos yung iba naman pinanglalaki ko? Hindi ba pwede yun? Kung makadiman naman kayo akala mo naman kontraktual ako ng DPWH. Tapos aawain pa ako nung iba dyan kasi raw hindi ko man lang pinaayos yung bahay namin. Kaso ito yung uso dito sa lugar namin Dito kasi sa lugar namin, maraming chismosa. Pagka gumanda yung bahay mo, sasabihin nila, nagbenta ka ng shabu. Tapos pagka nakita nilang marami kang pera, sasabihin nila, may sugar daddy ka. Pero kidding aside, saan kaya nakakahanap ng sugar daddy, no? Baka naman may kilala kayong pwede maging sugar daddy. PM nyo lang sa akin, ha? Uy, baka Hizam yan. So, ito na nga yung kwento mga buddy. Lumipat na tayo dito sa video ko. Nung dumating ako dito sa probinsya namin, bumili ka agad ako ng motor na Baja. Kakailanganin ko kasi ito sa small business ko dito sa Pilipinas. Dito kasi sa probinsya namin, sobrang layo namin sa bayan. Tapos, ang mode of transportation namin dito ay via motor na merong sidecar. 100 pesos ang pamasahe ng isang tao sa isang way lang. Pero wait lang, maisingit ko lang. Nung nasa libungan kami, ay kumain kami dito sa Maynoy Lechon Manok. Ang sarap ng manok nila. Nag-order ako dito ng 2 unlimited rice since 2 lang naman kami ng kapatid ko. And luckily, nakilala ko ng kanilang crew. Hindi ko in-expect yun. Tapos nagulat ako nung sinerve na sa amin yung order namin, may dagdag na lechon manok. Yun pala, treat daw yun ng crew nila na isa sa followers natin. Salamat nga pala sa iyo, bro. At salamat din kay Noy Lechon Manok kasi nga meron kayong crew na ganoon kabait. Hindi ko ina-expect na merong makakakilala sa akin dito sa libungan. Sobrang grateful ako at na-amaze ako kasi hindi ko akalain na sa layo ng mga lugar na napuntahan ko, meron pa rin nakakakilala sa akin. Kaya sobrang salamat sa iyo, Sir Diony, sa iyong treat sa akin. Hindi ko ina-expect yun. At sobrang sarap ng manok ninyo. Sa uulitin, hoy, may balak pang umulit. So let's go back to the video mga buddy. So I decided to buy a motor kasi nga sobrang nahihirapan ako pagka meron na akong maraming binili sa bayan. At least pagka meron na kaming motor na may sidecar, hindi na kami mahihirapan pagka mamimili kami ng paninda dito sa tindahan. And aside from that, pwede rin tong ipasada ng kapatid ko mula sa amin hanggang sa bayan. Sayang din yun, tagwa 100 din kada tao dun Tapos, dahil may bigasan din ako dito sa bahay, nagtitinda rin ako ng mga bigas, pwede ko rin tong gamitin pang delivery. So, dual purpose talaga to mga buddy. Bago ko naman bilhin to mga buddy, sobrang pinag-isipan ko kasi ayaw ko din naman na masayang lang yung pera. At saka hindi rin naman kasi biro yung gagastusin ko dito pagka nagpagawa ako ng sidecar. As you can see naman mga buddy, hindi naman ako mayaman, kaunti lang din naman ang pera ko. Lalo na si mama, wala din siya pera. Tapos yung mga kapatid ko, nag-aaral pa naman sila, so definitely wala pa din silang pera. Pero, bago ko naman nakuha yung motor na to at saka yung sidecar na to, sobrang pahirapan mga buddy. Kasi pinapa-customize yung sidecar na to, wala talaga nabibili na buo na. At dahil sobrang in demand na din ng ganitong sidecar sa amin, kaya yung pag-order dito ay aabutin ka na 1 o 2 buwan. Etong sa akin nga, pinakamabilis na ito, umabot ng 1 buwan. Tapos, nung pagkatapos na ng order ko, pinuntahan ko pa doon sa paggawaan mismo nung sidecar, 2 araw pa akong natulog doon. Ganun siya kahirap ipagawa. Buti na lang kahit 2 araw akong nagtambay dito sa mga bakal na to, yung mga trabahador nila dito mga buddy, ang babait nila at saka sobrang entertaining sila. And aside from that, hindi sila mababaho. Imagine yung mga buddy, sobrang init sa lugar na ito, tapos ganyan yung mga itsura nila. Hindi sila mababaho mga buddy. Tapos pawisan pa sila the whole day, pero hindi ka makakaamoy ng amoy kilikili. So ayun, after 2 days, nakuha na namin yung mukhang skeleton na sidecar. Ewan ko ba, tama ba tong desisyon namin? Pero feeling ko tama naman. Habang pauwi nga kami, nadaanan din namin yung bahay na nasusunog dito banda sa may landasan parang Maguindanao. Kawawa naman din yung nasunugan. At habang nasa daan nga kami, sobrang na-amaze talaga ako sa sunset dito. Sobrang ganda ng pagmasdan mga buddy. In the next morning, ito na yung itsura ng pinaghirapan namin ng 2 araw. O diba, mas maganda niya sa ngayon at sobrang ganda na niya. Grabe, Diyos ko, yung sacrifice ko sa iyo bago kita nakuha. Buti na lang worth it talaga no pagka pinaghihirapan. So ayan mga buddy, isa po yan sa mga nabili ko sa sweldo ko doon sa Saudi Arabia. Maliit man tingnan yan pero malaking bagay yan para sa akin. And malay natin, in the future, baka kotse naman yung mabili natin.